bayani kung ituring si Dr. Jose Rizal. Ngunit para sa mga Rizalista na kung tawagin ay Sagrada Familia, si Rizal ang sinasamba nilang Kristo. Para sa mga sumusunod sa turo ng ating pambasang bayani, si Rizal ay isa sa 3 persona. Ang kanyang pagmamahal sa mga Pilipino. Hindi po siya makasarili sapagkat ang umiiral po sa kanyang kamalayan ay hindi yung individual mind, kundi yung Christ mind. Bakit ganito ang pagtingin nila kay Dr. Jose Rizal? Magandang gabi mga igan, ako naman Arnold Clavio. Ang mga tanong ng kahapon, sisiya sa atin ngayon dito sa Case Unclosed. Ang pagkamatay ni Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Realonda o Jose Rizal ang nagbukas sa puso at isipan ng mga Pilipino sa tunay na kalagayan ng ating bansa. Consumatum est. Sa kamay ng mga mananakop. Ito ang naging hudya ng bagong kabanata sa ating kasaysayan. Ginawang pambasang bayani si Dr. Jose Rizal noong 19 na siglo. Ibig niyang mag-iwan ng maraming kasulatan, mga libro, para magkaroon tayo ng para bang mapa o plano sa ating buhay. Kasi nandiyan na lahat sa kasulatan ni Rizal, sa kanyang mga nobela, doon sa kanyang mga sulat sa kanyang mga kaibigan at kamag-anak, nandiyan na lahat ng kasagutan sa ating mga problema. At kung pwede lang nating basahin yan, makikita natin kung ano ang dapat nating gawin sa mga panahong ito. Tumatak sa kasaysayan ang kanyang mga nobelang Noli Me Tangere. Latin na salita na ang ibig sabihin ay huwag mo akong salingin. At ang El Filibusterismo na ang paghahari ng kasakiman ang kahulugan. Ang konsepto ng isang pagkabansa, pagkabayan. Kasi nung una, mga pulo-pulo tayo, magkakahiwalay. Tapos lalo na yung kamatayan ni Rizal, talagang nag-unite sa atin yun . Yun ang pinagsimulan ng pagkakaisa. Rizal lived at a time when the friars were becoming more and more greedy. Pero ang binabanatan niya, hindi mismo yung Christianity, kumbaga, kundi yung maling interpretation sa practice ng mga prelates sa Christianity. Ilang taon na nakalilipas mula nang mag-ugat ang isang samahan. Sa panahon ng Amerikano, nalaganap na ang kagitingan ni Dr. Jose Rizal. Bilang simbolo ng pagtiwalag sa isang mapagsamantalang mananakop, dilinang ulit ng mga Pilipino ang kanilang unang paniniwala, ang Bathalanismo o ang pagsamba kay Bathala. Dilagyan nila ito ng konting pagbabago na nakabase sa katuruan ng Romano Katoliko. Ngunit ang kanilang ginawang tagapagligtas, si Dr. Jose Rizal. Rizalista ang bansag sa samahang isinasabuhay ang mga turo ni Dr. Jose Rizal. Ngunit para sa ibang Rizalista, higit pa sa pagiging bayani ang turing nila kay Rizal, siya raw ang Hesukristo. Dito sa Sitio Rongot, Calamba, Laguna, matatagpuan ang grupo ng Sagrada Familia. Naniniwala sila na ang misyong ginampanan ni Hesukristo at Dr. Rizal ay iisa. Siya ang tumubos. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya rin ang ipinako sa krus dahil siya rin ang tumubos ng pagkakasala ng tao sa buong sanglibutan. Yun din sa kanya. Parehong may misteryo daw ang pagkakatawang tao ng dalawa. Kasi ang ating Panginoong Hesukristo, nagkatawan tao, Diyos na totoo, taong totoo rin. Ang ating kalalagayan ng ating amang Dr. Jose Rizal, at siya ay nagkatawan tao din.
Dito sa sinasabing lupang pangako ay 50 taon na ang Sagrada Familia. Humigit kumulang daw sa 100 ang miyembro nila sa kasalukuyan. At sa itinagal nila sa sitio, pinaghahandaan nila ang takdang araw ng paghukom. Salat man sa kabuhayan ng mga taga-sityo, namumuhay sila sa pamamagitan ng pangingisda, pagtatanim ng palay, at pagtitinda ng kangkong. Si Gloria Bibat, 85 taong gulang nang namumuno ngayon sa samahan. Ay sa kanya, una nasaksiyan ng kanyang kapatid na si Danny ang misteryo ni Apo Asyong. Si Apo Asyong ang tinuturing na supremo ng Sagrada Familia. Nagsimula nung dumating ang aking kapatid na US Navy retired. Noong 1941, itong ating bansa ay gigirahin ng Hapon. 300 sila magkakasama, 30 lang ang natira. Nung siya lumalangoy na sa Pacific Ocean, na humihingit, nananalangin sa Ama, mayroong lumitaw na isang matanda sa Pacific Ocean na kumakaway sa kanya. Nung lumingon, titingnan yung matanda na nakaputi, na half body sa Pacific Ocean, nawala na siya. Ilang buwan pagkatapos ng pagkalunod, sinundo daw si Danny ng isang di kilalang babae upang pumunta sa Calamba, Laguna. Dito nakilala ni Danny ang matandang nakita niya sa dagat noong siya ay nalulunod. Siya nga, si Apo Asyong pala. Yung nakita niya sa dagat, sa Pacific Ocean, yung nagpatawag sa kanya, at saka yung larawan ng amanggot Dr. Jose Rizal, siya pala yun lahat. Ayon kay Gloria, si Apo Asyong at Rizal ay isang mukha ni Kristo. Itinalaga ng Supremo si Danny bilang unang pangulo ng Sagrada Familia noong dekada 60. Nang mamatay ang kanyang kapatid na si Danny, si Gloria ang naatasang mamuno sa samahan. Sila daw ang napiling angkan at mula Pangasinan ay naglakbay papuntang Calamba, Laguna. Ito daw ang kanilang lupang pangako, kagaya ng Promised Land na ibinigay ng Poong May Kapal kay Abraham. Banal ko ituring ng Sagrada Familia ang Sitio Rongot. Ang lupa daw sa Sitio Rongot ay nakasaad sa kanilang Biblia, ngunit may gusto raw umagaw sa kanilang lupang pangako. Sa gobyerno, gusto nilang makita ang katibayan kung talagang itong lugar na ito ay amin. Kaya dapat may ipakita sa gobyerno upang maniwala sila na ito ay amin. Paano kami ang naghihirap talaga dito? Kaya yun ang kailangan. Material, spiritual, magtulungan yan. Kaya tanawagan sila na maipagkaloob sana sa kanila itong banal na lugar na pinagsikapan nilang pagyamanin. Bahalag daw ito sa buhay espiritual nila dahil dito nila hinihintay ang katuparan ng pangako. Dahil lahat sila ay maliligtas sa pangalawang pagdating ni Rizal bilang Kristo. Wala silang nakikitang masama sa kanilang pagsamba kay Rizal. Tanggap nila na kung minsan ay hindi sila maintindihan ng mga taong hindi bukas ang pangunawa. Ang mensahe kasi ng mahal na ama't ina, basta't binigyan din ng Apo ng katungkulan nila o samahan nila, huwag naming hahatulan o husgahan sapagkat Diyos, iisa lang ang Diyos ang nagbibigay sa atin. Ang 10 utos ng Romano Katoliko ay kinikilala rin ng Sagrada Familia, dagdag pa dito ang 10 utos ni Dr. Jose Rizal. Doon ko sa kanila natutunan na inunawa mo at nirespeto mo ang iba't ibang pananampalataya. Higit kayo magmamahalan sa isa't isa, magdadamayan. At yun ang gusto ng Diyos. Ganon. Yun ang ibig ko sabihin na, dati ka ako, hindi yung kulto, dati kultura yan. Sa pagsisiyasat ng case and close sa Sagrada Familia, lumalabas na naniniwala ang grupo na si Dr. Jose Rizal ang tumubo sa atin sa kamangmangan. Na kanila namang inihalin tulad sa pagtubo sa atin ni Kristo na anak ng Diyos sa kasalanan.
Sa Calamba, Laguna, kung saan pinanganak si Dr. Jose Rizal, matatagpuan ang banal na lugar ng Sagrada Familia. Ngunit dito sa Dolores, Quezon, kung saan tinuturing na banal at misteryoso ang bundok ng Banahaw, isa pang sangay ng mga Rizalista ang aming natuklasan, ang Spiritual Filipino Catholic Church. Dito raw unang nagpakita kay Romulo de Mejes ang ating pambansang bayani. So dumating nga na talagang sinubukan ako, nagkaroon nga ako ng karamdaman. Ang isang tao kapag may karamdaman, gagawin ng lahat. Kaya pumasok ako, lumuhod ako doon sa harap ng chapel, at nagsisi ako ng kasalanan sa pagtuligsa ko sa kanila. Kinausap ko siya. Kung talaga ikaw ay isa sa persona ng Diyos na dapat kilalanin ko, gaya ng pagkilala ng mga matatanda sa kapatiran ng una pa man hanggang sa aking magulang, gamutin mo ako, pagalingin mo ako. Isang himala na naging sanhi ng mas malalim na katanungan sa kanyang pag-iisip. Doon ako nagtanong, ang Diyos lang ang may kakayahan na magsabing pag hinipo ka, magaling ka na. At ganun din ang Panginoon sa Kristo. Dahil kahit hindi niya hipuin, sinabi magaling ka na, gagaling ka kagad sa iyong karamdaman. So doon ako umpisa na naghanap at kumilala kay Dr. Jose Rizal. Bagamat dating Romano Katoliko, ngayon ay pinuno na siya ng Spiritual Catholic Church sa Quezon. Isa itong sekta ng Rizalista na naniniwalang si Dr. Jose Rizal, ang Kristo ng lahing Kayumanggi. Ngunit gate nila na kahit ganito ang kanilang paniniwala, kinikilala pa rin nila ang Diyos ng mga Romano Katoliko. Hindi rin daw naalis sa kanila ang papuri sa mahal na Inang Birhen at sa Santissima Trinidad o ang tatlong persona. Bakit nga ba ganito na lang kalalim ang kanilang pananampalataya na Diyos nga si Rizal? Si Dr. Jose Rizal po ay tinahanan ng Christ mind. Kaya't ito po ang naging dahilan kung bakit ganoon na lamang ang kanyang pagmamahal sa mga Pilipino. Hindi po siya makasarili sapagkat ang umiiral po sa kanyang kamalayan ay hindi yung individual mind, kundi yung Christ mind. Ito ang ugat ng kanilang paniniwala. Ayon kay Virgilio Santoyo, ang obispo ng Spiritual Filipino Catholic Church. Mahirap pong maintindihan kapag dumating bigla sa isang tao yung spiritual mission na tinatawag o yung calling. At ang aking pong ama ay nagkaroon ng ganong calling. Kaya nga ang nangyayari, iniiwanan nila maging yung kanilang mga negosyo at kanila pong dinadaanan na yung landas patungo dun sa kanilang spiritual na misyon. Ang Spiritual Filipino Catholic Church ay itinatag ng kanyang ama na si Dr. Wenceslao Santoyo noong 1952 sa bayan ng Caloocan. Mula noon ay lumaganap na daw ang kanilang paniniwala. Unang naging pinuno ng Spiritual Catholic Church sa Dolores, Quezon, ang ama ni Romulo de Mejes. Sumunod siya sa yapak ng ama noong taong 2000 pagkatapos daw magpakita sa kanya si Dr. Jose Rizal. Dito sa paanan ng bundok ng Banahaw nakatira sila Romulo. Para sa kanila, ang bundok na ito ang pangalawang Jerusalem. Ito po ang napili na maging sentro ng samahan ng mga Rizalista ng tinagtagpo ng aking ama. Dito raw magbabalik sa ikalawang pagkakataon si Dr. Jose Rizal para sa araw ng paghuhukom. Ito ay kahalintulad ng nakasaad sa ating Biblia na magbabalik din si Jesucristo sa pangalawang pagkakataon. Ayon sa paniwala ng grupo, kahit maraming bayaning nakipaglaban para makamit ng ating bansa ang kalayaan, kakaiba pa rin ang ginawa ni Rizal.
sapat na para iluklok nila ito sa pedestal bilang kanilang Diyos. Binanggit din daw niya ang mga katagang consumatum est o ang ibig sabihin ay naganap na siya ring binigkas ni Kristo bago siya malagutan ng hininga. Pati raw sa Biblia ay nasasaad ang pagdating ni Dr. Jose Rizal sa mundo. Ito yung panahong una ang Pilipinas na maliit na bansa at kakunti ang tao ng panahon yaon. At may dumating na dakilang hari laban doon at kumugkob at nagtayo ng malaking tanggulan laban doon. Ito yung tinatawag natin ng Espanya na sinasabing hari na dumating at kumugkob at nagtayo ng malaking tanggulan laban doon. May nasumpungan nga rin isang dukhang pantas na lalaki at iniligtas niya ng kanyang karunungan ng bayan. Sino yung pantas na lalaki yun? Ano ba yung pantas? Ito yung matalino, dalubhasa. At nagligtas sa pamamagitan ng karunungan sa bayan. Ang walang iba kundi si Dr. Jose Rizal. Paniniwala nila, siyempre katulad rin ni Kristo, no? Dapat si Rizal ay nakakagawa rin ng mga mirakulo. Siyempre kailangan i-revise mo. Diba, no? So, binago nila yung ibang mga kwento kay Rizal. Ginagawa nga nilang Tagalog Christ. Para sa simbahang Katoliko, taliwas sa turo ng simbahan ang pagsamba ng grupo nila Romulo kay Rizal. Yan ay labag sa turo ng simbahan, no? Pero sinisikap ng simbahan na imulat sila dun sa totoo. Pero of course, kinikilala natin yung kanilang mga paniniwala. And we, of course, no, we do not condemn them for that. No? So, sinisikap natin na ibigay sa kanila yung totoo sa pamamagitan ng paglalahad ng mga katuruan ng simbahan. Ayon kay Romulo, nasa 100 ang bilang ng mga miyembro ng Spiritual Filipino Catholic Church. Nagtitipon-tipon sila tuwing unang araw ng Sabado kada buwan para magmisa. Ngunit ayon sa klasifikasyon ng simbahan, ang mga ganitong samahan ay maituturing na kulto. Depende kasi, meron kasing definition ko na ang kulto, no? Meron silang isang parang association, isang community, at itinuturing nilang parang Diyos, no? Si Jose Rizal. Pag ganon, this becomes a cult. Ngunit anuman ang sabihin ng iba, hindi natitinag ang paniniwala ng grupo. Kung ano man ang ituring nila sa amin, yun ay hindi dapat kami magalit, kundi dapat namin irespeto at hindi namin po pwedeng kalabanin ang sino man na nagsasabi sa amin doon dahil mawawala na ang pag-ibig. Kasi alam mo naman tayo mga Pilipino, parati tayong humahanap ng isang tagapagligtas. Ang buhay ni Kristo ay parang naging buhay rin ng ating mga revolusyonaryo. Humahanap sila ng kaligtasan. Kaya hindi ako nagtataka na hanggang ngayon may mga grupo na sinasamba nila si Jose Rizal. Ito ang Rizal Shrine dito sa Calamba, Laguna. Dating nakatayo dito ang bahay ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. December 30, 1896 nang binaril sa Bagong Bayan si Rizal. Ngunit para sa samaang Rizalista ni Romulo de Mejes sa Quezon, nananatiling buhay si Rizal. Siya nga ang gumamot sa akin at siya nagpatotoo sa akin. Talagang katawan siya nung haplusin niya ako sa aking puson, nung ako may karamdaman. Kaya sinabi kong buhay siya. When you become a legend, di ba? Ay naghahalawanan na yung fact and fiction. Meron ka nagagawa na hindi ordinary. Tulad ni Jesus, no? Who rose from the dead. Marami pang bumabatikos na iniiba nila ang kwento sa ating kasaysayan. Imumulat pa rin daw ni Romulo de Mejes, ang kanyang anak, sa paniniwalang si Dr. Jose Rizal ang Kristo ng lahing kayumanggi. Malaya silang makapag-desisyon gaya ko rin nung panahong una na hinayaan ako ng mga magulang ko sa aking paniniwala. Hindi nila ako pinuwersa. Hindi sila nagalit sa akin. Kahit hindi ako sumasama noong panahong una sa Spiritual Filipino Catholic. At ganun din ang gagawin ko sa mga anak ko. Bibigyan ko sila ng kalayaan. Pero bagamat bibigyan ko sila ng kalayaan, inaaralan ko rin sila ng aral ng Spiritual Filipino Catholic. Kung tanggapin nila ito, maraming salamat.
kung hindi nila tanggapin, marami pa rin salamat. Basta naibahagi ko ang aral ng Spiritual Filipino Catholic. Rizalista ang tawag sa mga grupo nila. Pero iba ang kanilang paniniwala gaya ng Sagrada Familia at ang simbahan ni Romulo de Mejes. Para kay Dr. Luis Parabua, natubong Lecheria Calamba na isa ring Rizalista, bayani lang ang turing niya kay Gat Jose Rizal. Kinikilala namin siya bilang isang ordinaryong tao, kagaya natin. Ang pagkakaiba lang siguro, nagawa ni Dr. Jose Rizal na mapaunlad yung mga katangian ng isang tao na nagagawa na niyang ipahayag ang maraming bagay. So, hindi siya isang Diyos, kagaya ng pagkakaalam ng iba. Watawat ang lahi kung tawagin ang grupong itinatag ng kanyang ama noong 1936. Ito ay kinuha namin din sa sinabi ni Dr. Jose Rizal sa kanyang pakikipag-usap kay Pablo Pastels. Ako'y narito para gawin kong dakila ang mga tao. So, yun ang thrust ng samahan na dito sa mga tao na yumayakap sa katuruan ni Dr. Jose Rizal, tinitingnan namin kung sa pamamagitan ng Rizalismo ay mapapaging dakila na namin yung aming sarili upang maging maligaya kami, masagana, malusog, kapakipakinabang sa aming sarili at maging sa aming kapwa. At ang kanyang nakagisnang paniniwala, iba rin sa turo ng simbahang Katoliko. Ang kinikilalang Diyos kasi ay ang Diyos na nakikita, nalaman natin sa Biblia, no? At sa aming pag-aaral, hindi ganon ang pagkakakilala namin sa Diyos. Mana pa, ang pagkakakilala namin sa Diyos ay ang pinagmulan ng lahat. So, yung tinatawag nating first cause o unang sanhi. So, kung gusto nating tawagin itong Diyos, siguro yun ang pinakamalapit nating magagamit, no? Pero sa amin, hindi kasi kami gumagamit ng salitang Diyos, ginagamit namin talaga yung salitang unang sanhi. Unang sanhi, no? The first cause of everything. Siya na ngayon ang namumuno sa watawat ng lahi. Masusi nilang pinag-aaralan ang mga isinulat ni Dr. Jose Rizal na nagsisilbing gabay sa kanilang araw-araw na pamumuhay. O yung mga sinulat na ang paksa ay tumatalakay sa tungkol sa tao, sa ating kapwa-tao, at tungkol sa bayan. Inaakala ko na ito ang pinakamalaking pinanggalingan ng aming mga kaalaman tungkol sa Kanya. Sapagkat bukod sa ito ay nakakapagbigay sa amin ng interes, ito talaga yung nakakatulong sa amin upang sa pagkilos namin sa araw-araw, talagang aktual naming magamit itong mga ito, maging padron ng aming mga gawain para makuha namin yung mga gusto naming mangyari sa buhay. Ngunit hanggang doon na lang daw yun. Iginagalang naman daw niya ang ibang paniniwala ng ilang Rizalista na Diyos kung ituring si Rizal. Pero para kay Dr. Parabuak at sa kanyang samahan, isang tao lamang si Rizal at hindi dapat sambahin. Nadiskubre ko na marami palang iba ang naging pangunawa sa buhay at turo ni Dr. Jose Rizal. Si Rizal, dapat titingnan natin na isang bayani, no? Bayani dahil lumaban sa kasamaan. He was not a demigod, just an ordinary man who was good, noble, and fought against exploitation and oppression. Kaya dapat tayo ngayong panahon, hindi tayo naghahanap ng mga tagaligtas natin, no? Huwag na natin pasinin kung ano yung hindi natin matanggap sa kanila. Ang punto ko, hindi naman pipilitin eh. Pagka dumating ang takdang panahon at maunawaan din nila, unawain muna natin yung lalim ng pangunawa nila. Bakit nga ba dinudiyos? Sa ganang akin, dapat tularan natin ang buhay ni Jose Rizal. Di ba? Sa pag-ibig niya sa bayan, lahat na yata ay sinakripisyo niya. At kahit na batang-bata pa siya noon, katulad din ng kanyang mga ibang kaibigan, nagsakripisyo sila para sa ating bayan. Yan yata ang ating nakakalimutan ngayon. Bahagi na ng ating kasaysayan ang ginawa ni Dr. Jose Rizal para sa ating bayan. Ngunit sapat na nga ba itong maging batayan para ituring siyang banal na kawangis ni Kristo? Sabi nga ni Rizal tungkol sa relihiyon, "A pure and simple faith is different from fanaticism, like a flame from smoke, like music from noise.
They are confused by the imbecile and the deaf. Iba-iba man ang paniniwala ng mga Rizalista sa turo at buhay ng ating pambansang bayani. Nagkakaisa pa rin sila sa pagbibigay halaga at sa pagpapanatiling buhay ng alaala ni Jose Rizal. Respeto at pangunawa lamang ang kailangan para sa isang maayos na hinaharap. Hanggang sa susunod na Huwebes, ako naman Arnold Clavio, ang mga tanong ng kahapon. Sisiya sa atin ngayon sa Case Unclosed.